Makikita naman po ninyo, ayan o. Yung bahay namin, ayan o. Ako'y natutuwa kay Ma'am Caterina Rile. Maraming baging dumating dito sa lugar namin eh. Dati ang bahay namin dito sa may likod namin. Yan yung daan. Talaga nagbigay si Ma'am Caterina Enrile ng Coco Lumber na gagawin tulay. Ang tumanggap pa yung kamag-anak namin na engineer, si Boy Marcelo. Tinanggap niya yung Coco Lumber na galing kay Ma'am Caterina Enrile sa aking kaibigan. Dahil kasi sabi ko, yung kapatid ko naawa ko, ma'am, lumulusong sa baha hanggang dibdib, pati yung asawa. Talaga naman kumilos si Ma'am Caterina Enrile. Makita mo yung puso ng Ma'am Caterina Enrile talaga eh. Kumilos yung Ma'am Caterina Enrile. Nagpadala ng Coco Lumber dito sa aming lugar. Ibang klase din yan. Kaya nung nakaburo si Juan Ponce Enrile, pumunta tayo doon sa Murado Street 2307 sa Dasmariñas Village, Makati. Di ba? Pakihirap pumasok pero sinabi ko lang yung katotohanan. Hanggang naman, tinanong sa sekretaryo, nakakilala ako, talagang nakapasok tayo. At ang ganda naman ng tanggap sa atin, pinakain tayo doon sa bahay sa Dasmariñas. Juan Ponce Enrile, kung saan binurol ang dating Senate President. Kaya naman, talaga kami ng Diyos na andun. Bigla kami nagkita ng aking kaibigan, Congressman Brian Revilla. Talaga, saan ako natutulog kasi yung tulay namin na tinutulayan, lumubog ito ng bagyong Juan. Hindi ako makapasok ilang linggo. Saan ako natutulog. Meron doon sa may Terminal 3. Kasi nung araw, pag dumarating si Pacquiao galing Jensan, doon kami nag-stay. Kaya naisip ko, doon ako matulog sa Terminal 3. Kunyari, pasahero ko. Ilang linggo yun. Minsan sa viewing ng tunasan sa mga kusan yung burol. Kaya talaga makikita nyo yung no? Makikita yung pagkilos ng Diyos talaga, yung kamay niya, di ba? Gagamitin talaga kaibigan mo, Congressman Brian Revilla, ng Agrimat dati. Kaya napagawa ko ito. Tulay na to doon sa dalawang tao doon sa likod namin. Sabi kasi ng ipag ko, doon yung nagtitinda ron, marunong gumawa ng tulay. 2 tao ang gumawa nito. Yung kuya ko hindi na pwedeng maggawa kasi may sakit yun sa puso. Dati siya talaga nagawa nito eh. Kaya ngayon, ito na ngayon. Talaga makikita mo nyo yung baha sa amin. No? Sana matulungan tayo ng mga nasa national government na kaibigan ko, mga senador, congressman. At saka nga pala, para malaman ninyo, si Senate President Juan Ponce Enrile ang tumawag sa akin ng buhay na alamat. Kaya makita niyo yung page ko sa Facebook, Ray Martin Bustria Dabin, buhay na alamat, ang sanghero sa showbiz, masahista ng artista. Doon ko nakuha yun. Nung nakakilala ka ni Juan Ponce Enrile, doon sa tumakbo si President Erap Estrada, pumunta kami ng Batangas, sa Coster, andun si Enrile, Ernie Maceda, President Erap, Vice President Jojo Babia. Andun ako sa Coster. Minasahe ko si Juan Ponce Enrile at saka si Ernie Maceda. Tuwan-tuwa yung Senate President. Nung namasahe ko siya, nagkikwento ako sa kanya eh. So, na ako yung masahista ng Tito Dolphy. Namamasahe ko si FPJ, Eddie Garcia, Rudy Fernandez, maraming mga artista. Kaya tinawag niya ako, ikaw pala yung buhay na alamat. Sabi ni Juan Ponce Enrile sa akin. Makikita niyo yung bahay namin. Makikita niyo po. Hirap. Kaya sabi ko kay Senate President, sabi ko kay PCS Director, Imelda Papin, matulungan man lang niya yung tulad namin ng binaha itong Pasko nito para maging masaya sila. Ang hirap po ng buhay ng isang binaha. Yung mga ginagawa, pupunta ka rito sa CR, galing ka doon sa poso, kuha kang tubig, maliligo ka. Yan ang buhay po ng mga binaha. Kaya sabi ko, PCS Director, matulungan nyo mga kahit po yung food assistance, yung galing sa PCS, matulungan yung katulad namin binaha dito sa Barangay Tunasan.
Muntinlupa City. Kinamit naman natin yun sa barangay, ano? Minsan nagalit na nga ako, eh, sabi meron nga yung time na parang nasabi ko na kay Pisces, "Wag na natin ituloy." Kasi nga, yun nga, hindi ko rin maintindihan din kasi nagdala sila ng ano, eh, ng kahoy do'n sa likod namin. Kami talagang wala, siguro yun lang na lang siguro yung kahoy ng barangay. Hanggang ngayon hintayin nga namin na dalang kami, nakikita niyo 'no, kahit diyan sa lugar na 'yun walang mga tulay diyan 'no. Nakikita niyo naman, 'yan kahit papaano meron ng tulay, nakakauwi na ako sa bahay namin. Masarap kasi yung andoon ka sa tunay mong bahay, matulog ka man ng anong oras talaga, puwede. Anong oras ka puwedeng gumising. Di makikita niyo naman yung nangyari sa amin, ayan po. Ito ngayon, sa ngayon, 'tong araw na 'to, si Senate President Enrile, andun ngayon siya sa Senado. Do'n siya ngayon binibigyan ng eulogy ng kanyang mga kasamahan sa Senado, si Senate President Juan Ponce Enrile, ang tumawag sa atin na, "Ray, buhay na alamat ka pala." Yung pong unsung hero sa movie industry, galing naman yan kay Fernando Poe Jr. Pinasulat tayo ni FPJ nung nabubuhay. Kay Rudy Talapena, sabi niya, nagulat ako, magkatabi kami ni FPJ. "Rudy, sulat mo si Ray na unsung hero sa movie industry." Marami siyang mga artista na natutulungan, yung mga naghihintay ng shooting. Minamasahe ni Ray. Ang sabi ni FPJ kay Rudy Talapena, "Isulat mo siya sa newspaper, unsung hero sa movie industry." Sabi ni Fernando Poe Jr. nung nabubuhay. Kaya naman, in-interview naman tayo ni Rai TV nung i-post natin yung sulat ni Rudy de la Peña na unsung hero sa showbiz industry. Nakita ni Rai TV, in-interview tayo ni Rai TV, "Kayo po pala ang unsung hero sa showbiz." Sabi sa akin ni Rai TV. Kaya in-interview niya ako. At kung saan ako nagsimula, kinuwento ko kay Rai TV. Maraming salamat and God bless.